Bigla na lang na hindi umandar yung pump ko kagabi. So ganito na ulit ang tubig namin. Mahina. Yan. Yan na ang pinakamalakas. In most cases, dito sa amin, ang daloy ng tubig talagang mahina. Dito sa banyo, tingnan nyo. Mahina lang talaga yung daloy ng tubig. Nakasara yung valve ngayon papunta dito sa pump. Ito, sarado siya from input. I-try natin, i-open natin. Then yung out niya, i-open din natin. Isarak to ditong bypass. So, wala. Nakauna yan ng pump. Okay. But dito walang ilaw talaga. Yung lights dito, off siya. So, hindi talaga umaandar. Try natin i-close kung mag-react. Wala, hindi nag-react yung ano. So talagang may problema na. So titingnan ko to. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Kagaya ng sinabi ko sa unang video ko nito, I'll be updating you with the status of this water pump pag merong malaking developments. Kahit ako, hindi kumbinsido na tatagal to. In fact, wala pa 1 year to. Pero mind nyo, umabot siya hanggang ngayon. Mula na nabili ko to March of last year, March 2024. At ngayon lang to nagkaroon ng ganitong major problem. Sabi ko, major kasi mas marami itong problema sa simula pa lang. Panoorin nyo yung dalawa kong videos about this para updated kayo. In this video, ipapakita ko ano ang problema nito ngayon para aware kayo. Looks good. Walang tayong makikita dito na physical signs na may sira. Ito capacitor, hindi naman siya nag-blow or any signs of bursting or explosions. So plug natin, check natin voltahe. Tingnan natin ang live, okay? So this is live, itong brown, galing to sa AC. Ito naman ang neutral, ang blue. Tingnan mo, walang sound, but black, brown. So merong kuryente. So, dyan, it's 235 volts, so may pumasok na kuryente. Tinanggal ko tong cap ng capacitor. Ang capacitor ay connected to one of the line here. Papuntang motor. Then, itong black naman, dito ay also from here, from the motor. Tatlo yung wire sa motor, yung isa red. From main connector, main line niya is itong black at saka itong white. Short natin yung discharge natin ng capacitor. Wala walang laman. Hindi siya na-discharge. I-check natin yan. This is a 8 microfarad 450 volts capacitor. Power capacitor to. Check natin ang capacitance niya kung okay ba. It's 7.6 microfarad. So meron. Okay siya 7.6 microfarad. So walang problema ang capacitor talaga. Mag-open ako ng faucet. Tingnan nyo. So, wala problema. Umaandar. Parang related lang sa pressure or what. Buksan natin itong faucet dito sa labas. Tingnan nyo. Mahina siya. Pero kung lalakas ang daloy nito, ang mangyayari, aandar yung motor ko, yung pump ko. Okay? So kanina malakas siya. So umandar yung pump. Now, doon tayo sa loob. So ito yung na-discover ko. Tingnan nyo.
Pag i-on ko yung, buksan ko yung faucet, kinulan yung ano niya, daloy, hindi umandar yung motor. Pero kung buksan ko ang shower dito sa loob, okay, hindi pa yan umandar, di ba? Pero i-on ko tong backup ng motor ko dito, i-manual ko. Okay, dumaan yung tubig, dumaloy. Okay, then tingnan natin dito sa kabila. You see? Lumakas siya. So, ibig sabihin yan, umandar yung pump ko. So, pinatay ko yung shower. Naka-off na yan. Naka-off yan. Tingnan nyo. Patuloy pa rin dumadaloy dito ang tubig. Ito pa, ipapakita ko sa inyo yung daloy ng tubig sa faucet ng aking kitchen sink at this moment. Then, ito naman ang daloy ng tubig dito sa basin sa ating comfort room. Talagang wala siya. Okay, halos wala. Pero dito sa mababang faucet, yun, saan nyo malakas? Kasi umandar yung pump. Okay? Dito ngayon, makikita natin sa basin, lumakas na rin ang tubig. At ganoon din dito sa aking kitchen sink. Now, papatayin ko ang faucet dito sa baba. So, malakas pa rin. At malakas pa rin. Papatayin ko dito sa kitchen sink. Malakas pa rin doon sa basin. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi siya dadaloy kung mataas yung faucet. Mas mataas ang dito sa akin sa kitchen sink kasi andito yung spout niya. So this is more than 1 meter ang height niyan. Mababa dito sa aking faucet sa banyo. Okay? Now, kung gagamit din ako ng pump, malakas yung tubig, aanda din yun ng pump. So, you can only surmise na ang pump may problema sa kanyang pressure. It cannot start if hindi siya matrigger. Pero, sa ngayon lang yan nangyari. So, ang gawin ko is try replacing the pressure switch. Baka ma-resolve ko ang problema. This is the pressure switch and this is the water flow sensor. Yung water flow sensor ay magde-detect sa flow ng tubig. Kung walang dadaloy na tubig, then magsa-stop yung motor. Habang hinihintay ko yung order ko na pressure controller o pressure switch, naobserbahan ko na may mga oras na aandar yung pump pag magbukas ako ng faucet sa kitchen sink or doon sa basin ng comfort room. So I surmise, talagang lalong humina yung water flow sa amin at yung water pressure. As a result, hindi na-trigger yung pump. Sabi ng manufacturer ng pump, intelligent itong pump na ito at ang electronics inside determines the on and off function nito. May pinakita pang picture ng processor chip sa kanilang sales page. Pero nang binuksan ko to, wala akong nakitang chip. Meron lang itong triac, isang klase ng transistor that works as a switch depending on the signal from the flow rate sensor at saka from the pressure switch. In short, ito pa ring electromechanical devices, flow rate sensor at pressure switch ang nag-dictate sa pag-andar ng pump. Look at this. The pump is... Ito, another problem. Hindi mag-stop yung motor. Ganon siya. Kahit lahat ng mga faucets ay naka-off, wala namang leak. Naka-off lahat. Off lahat. Off to. Off lahat. Walang umaandar siya pero naka-on yung green light niya, which means na bababa yung pressure niya, but yung isang light dito ay naka-off. So gagawin ko, turn off na lang yung smart plug nito. Dumating na yung binili ko na pressure controller o pressure switch. Mura lang naman, about 250 pesos at libre pa ang shipment. Kaso lang di pala kasya. Malaki yung butas para sa pressure switch doon sa pump. Ito nabili ko ay 1/4 inch lang at mukhang 1/2 inch yung original. Ang pinili ko na pressure switch ay may rating na
0.8 kilograms to 1.6 kilograms. Ibig sabihin ng rating na to, kung ang pressure ng tubig ay bababa sa 0.8 kilograms or about 11 PSI, i-trigger ng pressure switch ang pump para umandar. Kung aabot sa 1.6 kilograms naman o 22 PSI ang pressure, mag-off ang pump. Pero bihira kami aabot dito ng 2 bars or 28 PSI. Since para sa akin, di na angkop yung original pressure switch sa sitwasyon ng aming water supply, nag-decide ako na ibaba ko yung rating. Yung original pressure switch sa pump ay 1.2 to 2 kilograms yun. For now, wala pa akong solusyon nito. Naghahanap ako ng tamang replacement itong pressure switch o pressure controller. Tulad ng sinabi ko sa mga previous videos ko, kung merong malaking developments ito, i-update ko kayo. Alam ko ang dami sa inyo na nakabili nito. So, pakishare naman yung experiences niyo nito in the comment section below. Salamat, bye.